Mahirap ba yung exam? Super. Opo. Ay. Ayun. Wait lang. Nalilito na ako. Hinahanap kasi akong file. Sorry na. Okay, good morning. Kahit ano pang nangyari sa atin, syempre, buhay pa rin tayo ngayon, kaya good morning pa din yun. So sa amin, di man ako masyadong, hindi kami na-disgrasya sa nung bagyo sa bahay ko. Kamusta naman kayo? Meron ba sa inyong nangailangan ng tulong? Send Gcash? Joke lang. Seryosohin. Wala? Okay. Anyway, attendance muna tayo. So, open cam muna. Picture muna tayo bago tayo magsimula. Excuse me. Okay. Tingin Sam. 1, 2, 3. Okay na po. Thank you. Wait. Save ko ng file. Excuse me. Okay. So, last na gamit tayo is, wait lang, October 6. Kasi nung 12-13 is midterm week na yon. Then, 19-20 is academic break, kuno. Yan, natutuhanan na walang pasok nung nagbagyuhan. So, anyway, medyo nabibitin na ako sa class kasi we have
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 weeks na lang bago mag-finals. So, inisip ko kung paano ko compress yung topics. Kasi sa ngayon, for today, mabilis lang tayo ngayon for the benefit na rin ng mga hindi maka-attend. Kasi katulad niyan, 34 lang kayo. Supposedly 48 kayo eh. So, ganitong sabihin ko, discuss ko muna yung midterm. Then, tuturo ko sa inyo yung mga sagot. Then, yung sa design project naman. So, kung wala dito yung iba, at least yung kayo na yung magdi-discuss sa group niyo kung ano yung ituturo ko tungkol sa design project. Ngayon, bukas is supposedly we are face-to-face. So, gagawin ba natin online na lang muna? Sir, excuse po. Pwede po siguro dahil ang iba po talaga ay di pa po makaalis sa kanilang mga bahay-bahay. Lalo na po yung mga wala pa pong kuryente at may mga nakaharang daw po sa daan. Thank you po. Thank you, Alvin. Agree ba yung iba sa sinabi ni Alvin? Opo. Okay. Kasi ang iniisip ko lang doon, mamimiss niyo talaga ako. Tagal na nga tayo hindi nakikita, hindi niyo pa ako makikita. 2 linggo na yun, di ba? 1, 2, 3. 3 na pala. So kapag next even week, which is week 12, November 10 na yun. So 1.5 month yun na akong hindi nakikita. Baka mabaliw kayo niyan. Kapal ng mukha. Anyway, so sabi ko nga, ang gagawin lang natin ngayon is since 2 hour lang, bukas na tayo magklase. Parang condition yun din muna yung sarili niyo. Habang gagawin natin maganda. Papaturo ko muna yung midterm exam. Then, hingi ako ng reaction sa inyo. Kasi, kahit naman ako, nagulantang din doon sa nangyari. Then, after that, may mga announcement ako. Tapos, doon tayo sa design project. Okay, so first part is true or false. Hindi to mamaya ako nasabihin. Okay, first part is true or false. Ano bang tawag dito? So dito is ito ay false. So pag false ay itong papalitan. So dito ang mali is tangent. Dapat siya ay parallel. Then number 2, when two elements are tawag dito is higher pair. So dito kasi medyo narito din ako. Sa totoo lang, hindi ko pa din na-checkan yung papers nyo. Kasi ang dami din nangyari sa akin ngayong week na to. Pero dito, anong sagot nyo? Yung merong may sagot. Lower po. Lower. Okay. So itong higher pair is lower pair. Kasi sa tingin ko, dapat ang sagot dito ay higher pair. Pero dun sa answer key, ang nakalagay is lower pair. So i-clarify ko din muna yan. Then itong mechanism, mali ito, dapat ito ay link.
Then, itong kinematic diagram is supposedly, ang sa tingin ko din dapat dito is true. Ngayon, doon sa answer key na binigay din sa akin, ito daw kinematic diagram is vector polygon. And hindi na i-clarify ko pa. Kasi sinasabi ko sa inyo, pwede nyo i-take notes. Then, number 5 is true. 5 and 7 lang ang true actually. So, true or false, pero parang naging identification. And 6, plane motion is a type of motion. Then, ang sagot dyan is translation. Pwede din sigurong rectilinear to eh. Pero, translation is, paano ba ang translation? Translation is a subtype of plane motion. Then, 7 is true. Then, 8 is Kennedy's theorem. So, hindi Kenneth. So, walang Kenneth. Then, number 9 is ratchet mechanism ang nakalagay sa answer key. Ngayon, ito yung, di ba nagpa-meeting ako nung, tawag doon, bago mag-exam, that's Tuesday. So, ang exam natin is Thursday. So, anong nangyari? Mayroong mga pina-add na for reading na ito yung kasama doon sa part na yun. So, itong Geneva will, itong term na to, nakasama doon sa added na description na lecture. And yung sagot daw dito is ratchet mechanism, which is nandun din doon sa additional na lecture na shinare ko nung Tuesday. Then, transmission angle. Ngayon, ito yung sa tingin ko na hindi ko na isama dun sa part na yon. So, kung binabalikan ko yung lecture ko, and I think walang nabanggit dun na term na transmission angle. So, kayo ba? May naalala ba kayo? Kasi kung wala talaga siya, so iniisip ko, para sa inyong dalawang section na handle ko, i-check ko na lang to. May naalala ba kayong term na transmission angle doon sa lecture Wala natin? po. Parang wala, no? Wala po. Wala po. Siyempre, sasabihin niyo wala. Para maging something na siya. Pero iniisip ko pa rin nga eh, kung nandun ba siya. Alam ko kasi wala eh. Wait lang. Last pasada. Kati? Okay. Kung hindi wala siya. Then, punta naman tayo dun sa drawing. Nice! Sa totoo lang, ayoko nitong figure na to eh. Kasi, ang weird niyang tingnan. Parang mechanism nga lang eh. Kaso, hindi naman siya mukhang mechanism. Ay, na. So, dito, ano ba natin lalagyan ng drawing? Wait, ipipdf ko lang to para ma-mark up ko siya. Excuse me. Huwag niyo na sabihin ito sa section ng kabilang picture ha, na itong yung sa number 10. Grabe na yan. Okay. So dito ay magbibilang tayo ng links, which is ito yung ground, number 1.
Then, wait lang. Hindi ko lang kung tama yung intindi ko dito. Tapos, ito, wait. Dapat 2. Ay, nawala yung eraser. Yan. Then, draw. Ito ang 2. Ito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, itong part nito, isang buo to. Kaya ito ay 2. Then, itong number 4, yan, isang buo din to. Kaya yan ay ganyan. So, hindi siya yung ito ay 4, tapos dito sa gitna mayroon pang link, tapos dito sa gitna wala. So, isang buo lang siya. Then, itong 6, yan, isang buo lang din yan. So, parang siyang, yung nag-retract, parang cylinder ba? So, ang F1 natin is, ito hindi to kasali. Pang pampagulo lang yan. So, yung F1 natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngayon, ay kung ang n ay is equal to 9, ang F1 is equal to 11, pwede na siyang makompute ng mobility. Ngayon, medyo malabo pa dun sa akin tong part na to. Kasi, hindi, ganito kasi nangyari, para lang to be open, ay, sa gawa na exam nyo, simula pa lang ng SEM. Kasi supposedly, old exam lang gagawin ko. May iibahin lang ako ng konti sa given. Then, 1 week before exam, as in literal, sabi sa akin, dapat daw pareho yung exam. Eh ngayon, yung naging contribution namin, so nagpalitan kami dito. So dito sa identification tsaka sa true or false pala. So 5 items doon galing sa exam ko, 5 items galing sa kanya. Tapos dito sa mechanism, sa kinematic diagram is ang tawag dito. Hati din kami. Kaso 5 to eh. So nangyari, 3 dalawa. 3 sa kanya, 2 sa akin. Tapos dun sa problem solving, yan, pinagtulungan, tig-isa kami dun. Tapos dun sa identification, 3 dalawa din. So dito kasi, iba yung computation niya. Pero sa tingin ko, hindi ito dapat ganito. Ito yung nasa answer key eh. So dapat dito is, ito kasi cylinder. So technically, magkaiwang link yan. So meron to dito na isa pa dapat na 10 tsaka 11. So 11 dapat yung links. Parang isipin nyo, kung cylinder siya, yung parang sa mga pinto, yung may pumapasok sa loob. So hindi naman siya isang body. So n equals 11. Then yung dugtungan nitong 2 at 10 is sliding. So may sliding joint dyan. Kaya ito, magiging 13. So yan ang computation siya. So ulitin ko lang. Okay. Mag-search lang ng picture para may ma-visualize niya. Okay. Ito yung tinatawag nating cylinder, yung hydraulic cylinder. So imagine niyo, itong stainless na part, yun yung nag-extend na haba siya. So ibig sabihin, itong stainless na part, hindi naman siya
magka-part itong kulay blue. Meaning, magkaibang body sila at nag-i-slide lang sila sa isa't isa. So, kung babalikan natin dito sa figure, ito yon. So, kung sliding siya, nangyayari, magkahiwalay na link siya. So, ito yung dalawang yan. So, ground, 1, 2, 3. Then, ito 4, ito 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then, yung F1 niya, ito, F1, ito yung sliding. Mag-i-slide sila. 2. Ito joint. 3, 4, 5, 6, 7. Ito sliding. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kapag kinampit natin, 3 times n minus 1 minus 2 times 13 minus 0. 11 minus 1 is 10, is 30. 2 times 13 is 26. Equal to 4. I don't know. Hindi ko pa nakita kung may nakapagsagot sa inyo. Pero ito na lang yung panindigan ko na solution. Then, dito naman, dito medyo nakakalito to. This is, sir, kasali po ba dun sa F1 yung parang gulong? Hindi po. Kaya, ang pangpagulo lang siya eh. Kasi ito, paano bang nangyayari dito? Iniisip ko nga, magulo eh. Kasi bakit nilagay pa yun dun eh? Kasi ang tinutukoy na mechanism lang dito is this part. Yan. And itong gulong na ito is parang, kung imagine nyo, gagalaw naman to nang hindi nagalaw yung gulong eh. Kasi gulong lang talaga siya. Halimbawa, imagine mo yan yung truck, gusto magalaw siya. So, hindi siya part ng mechanism kasi gulong siya. Kung pwedeng nakatigil siya, gumagalaw yung taas na itong mechanism na part, gano'n. Then, dito tayo sa sunod. So, akin to. 1, ground. We have 2, 3. So, ito 3, itong buong ito. Hindi siya yung hati. Dito na may 4. Then, itong bilog na link, which is 4. Then, itong 5. Then, slider, 6. Excuse me. Then, we have 2 links, 1 and 2. Ito, F1. This is F1 to. F1, ito, F1. Itong 4, nakakonect to sa ground. So, hindi siya nakalagay na may garding, may buhok na ganun. Buhok. Ground yan. Then, itong 5 and 6, yan, may dugtungan din yan. Then, ito palang 3 at 4, yan, meron din dito. And yung 6 at 1, since ito ay sliding, yan, meron din yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang sagot yan ay 1. Then, compute natin siya is 3 times 6 minus 1 minus 2 times 7. 3 times 5, 15 minus 14 is 1. M equals 1. Then, dito naman tayo. So, yung ground natin is, again, 1. Ito is 2. Itong malaking to is 3. Then, 4. Then, 5, 6, and 7. Ngayon, parang magulo lang yung diagram kasi wala namang mechanism na ganito sa buong buhay. Sa totoong buhay pa. Kala ko yung itsura niya. So, ang dating,
ay ito, yan, may sliding joint siya. So, regardless, it's still just a joint. So, may dugtong siya dito. So, ang F1 natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama ba? Meron ba tayong na-miss out? So, n equals 7. Then, F1 equals to 8. 7 minus 1 minus 2 times 8. Then, 3 times 6 is 18 minus 16 is 2. M equals 2. Okay. Then, ito naman, ito medyo mahirap din to. So, we have ground. 1. Yan. So, puro 1 yan. Then, yung slider mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, n equals 10. Then, ang F1 natin, dito medyo nakakalito din eh. Kasi, imagine niyo itong buhok na ito, may contact siya yung slider natin. So, supposedly, may F1 dyan. Yung sliding contact niya. Pag may F1 na yan, itong kabilang side ng slider, may F1 din. Pero dapat, counted as 1 na lang siya. Kasi yung link naman niya, pareho lang eh. Link 1 siya pareho. Meaning, isa lang yung F1 dyan. Hindi yung tig-isa pa bawat magkabilang side. Then, ito F1 din. Yung 2 and 3. So, sa 3 and 4, so tatlong link to na magkakasama. So, ang F1 dito is dalawa. Yung K-1. So, tatlo. Since tatlo tong link, 3, 4, 7, ang count nito is dalawa. Then, dito, ganun din. Ang link is 4, 5, 6. So, tatlo. Dalawa din siya. Then, ito, yung sliding, meron din siya. Isa pa. Then, isa pa dito, isa pa dito. Ito, tatlong link uli siya. 8, 9, 10. So, dalawa yung bilang dito. Then, yung sliding uli, nung 10 sa 1. So, ilan ang F1 natin? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then, thank you. 3 times 10 minus 1. Ay, ba't ba naging negative 10? Nalito na ako. May kumulbit kasi sa akin. Minus 2 times 12. Then, 10 minus 1 is 9. 9 times 3 is 27. 27 minus 24 is equal to 3. So, M equals 3. Then, yan. Ito naman yung isa pang mahirap. Ang ground, again, 1, 1, 1, 1. Then, itong buong to, yan, link to yan. Then, yung slider is link 3. Then, ito is 4. Yung slider is link 5. Ito buo din to. So, 6. Then, 7. Then, 8. Then, ang F1 niya is ito, 1. Itong
link 2, itong mahaba, itong 2 and tsaka 3, so may sliding sila. So meron siyang 1. Then yung 3 at tsaka itong 6, so meron silang joint, so meron pang isa pa dyan. So dalawa. Then 2 and 4, 4 and 5, then yung sliding niya. Then 1 and 6, then 6 and 7, 7 and 8, tsaka 8 and 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N equals 8, F1 equals 10. N equals 8, 3 times 8 minus 1 minus 2 times 10. 8 minus 1 is 7. 3 times 7 is 21 minus 20 equals 1. Ang hirap na. Ang ito kasing gawin natin, okay, mamaya na ako mag-pep talk. Tapusin lang natin to. So what is an instrument for duplicating motion? I think nakita, nandun sa ano to eh. Nandun sa added na lecture. So this is pantograph. Then what is the maximum linear distance? Hindi ko alam kung may sagot kayo dito. Kasi technically, hindi ko to nabanggit during class. Tama ba? Hindi, wala din to sa lecture din mismo. May naalala ba kayo? Wala po, siyempre. Hindi, sa tingin ko lang, hindi ko alam kung honestly speaking, itong term na to kasi ginamit natin to dun sa design plate number 1 yung sa slider natin, yung pinahanap ko yung extreme positions niya. Pero hindi ko nabanggit yung term. Ang tanda ko. May naaalala ba kayo? Parang wala po. Siyempre wala. Klase naman yun, sir. Anyway, sagot kasi dito is stroke. Ngayon, kung hindi din, di i-checkan ko na lang din to. Ang tanda ko lang eh. Then, ito naman Wala po, sa sir. sunod. Ano yan? Wala po kami naaalala. Nagulantang po sa identification. Oo nga eh. Tapos, sunod is we have wait lang ha. Ito, hindi naman ako na ano bang magandang term. Nagkaiba kasi ako ng ideals dun sa isang teacher. Parang sa akin is ang mga ginagawa kong exam is something na pinipili ko yung alin yung dapat mag-retain dun sa student ba. Parang ganun. Yung paano mo mas mare-recall yung inaral mo dun sa through the exam. Yung tipong ito yung mahalaga dun sa mismong buong sem eh, core subject. Eh, ang approach naman ng isa is kailangan alam lahat. Parang ganun eh. Parang kahit general knowledge dapat sa ulo. Hindi ko alam kung ganun ba yung na-feel nyo habang nag-exam. Na tipong dapat lahat alam.
Kasi kahit dito sa part nito, itong remaining na to, yan, parang wala din yan eh. Parang nangyari, meron naman kaming pinag-usapan na part. Hindi niya pala nilagay yung sa akin. So anyway, parang wala din ito eh. Itong apat na to. Dun sa ating exam. Ay, dun sa ating lecture. Naalala niyo ba? Tingnan niyo mabuti. Kasi kung ang sa akin, to be fair lang din. Kasi nga, hindi ako prepared na magbabago yung exam. Kaya, in-expect ko na naman yung mga ganitong mangyayari. So, Adam, sana nakakasabay ka pa sa akin. Ang nisip ko na lang dito is, checkan ko na lang din to. Or, alsin ko na lang siya sa total. So, ang plan ko is mag-check tomorrow na exam. Then baka by Tuesday or hanggang Friday, may malaman niya na yung score niya. Base dito sa modifications na ginagawa ko. Okay? Then, punta tayo sa problem solving. So sa problem solving, may ginawa ba kayo dito? Medyo nakakabaliw ito ng konti. So, ang basic instruction is i-redraw ito dun sa bagong papel. And ang tinest dito is yung pag-intindi nung itong something, itong problem, kung paano mo siya i-draw dun sa dun sa papel na sunod. So dito, yan, i-redraw lang siya dito. Ngayon, itong blank page, ito yung for computations. Then ito yung page na kung paano mo siya i-draw. So gagawa tayo ng center polygon dito. I-redraw lang natin yung figure na to. Yung center polygon naman niya, 6-link mechanism, ginawa natin to dun sa boiler room eh. So kung ano yung itsura ng polygon na yun, ganun lang din yung ilalagay dito. So magagawa lang tayo dito ng piatos. Tapos yung piatos, yung mga points, pagdudugtungin lang natin. Yan. So, lahat ng points na pwede nating pagdudugtungin lang natin. Tapos na. Yun na yung center polygon niya. Then, i-redraw lang siya dito. Yan. Then, kung paano ginawa niyo dun sa design plate number 1 and 2, i-interpret nyo lang din dito. Ito drawing nyo lang din tong mechanism na to. Base dun sa mga scale na binigay. So, may binigay siyang scale para sa velocity at saka sa space. So, yung space scale, ito, sa bawat 1 inch, may 1 foot. So, 1 inch sa ruler is equal to 1 foot. So, kung itong O2A is 1 foot, 1 inch mo siya i-drawing. And given yung inclination niya is 45 degrees. So, dito, though hindi sinabi kung with respect to o with reference to kung anong axis, itsura naman niya, ito yung 45 degrees niya. Then, AB is 2 feet. So, meaning, itong AB na ito, given tayo merong space scale, is gagawin lang din natin siyang 2 inch. So, may drawing natin siya dyan. Then, yung kanyang computation dun sa velocity, then given yung ating angular velocity, given yung ating haba ng link, makompute natin siya, tapos naka-right angle siya dito. Yan. Then using centro method, ma-determine natin yung velocity dito sa C. So C is going to the right. Then D is if pababa ito, then pababa din ito. So naka-right angle din to. Kasi kung pababa itong ating link A, itong ating D is pababa.
So yung paghanap ng centros niya, kung maalala niyo dun sa ginawa natin sa lecture, pag naggawa tayo dito ng line, is dapat may mabubuong dalawang triangle. Then yung dalawang triangle na yon, gagawan natin ng linya, then pag i-intersect din natin siya. Pag nag-intersect siya, yung intersection point niya, yun na yung sentro. Wait lang. Ipapakita ko sa inyo magiging itsura niya. So, ganito yung magiging itsura niya. Ito yung mga centros niya. Itong mga dot. Yan. Tingnan ako. Then, ang given sa atin is itong nasa right. Ito yung ating velocity. Ito. Gagamitin nating reference siya para makuha yung itong velocity dito sa slider. Tsaka dito sa B. Then, itong nasa B, gagamitin natin siyang wait lang, kunin ko ng pwede ba dito mag-markup? Edit. Ano ba dyan mag-markup? Iyan ko na lang sa paint pa. Okay. So, pagka nahanap na natin yung mga sentro, 15 yan, may point na yon. Then, pag mag-velocity analysis naman tayo, ito yung given natin na vector. Yan. Then, gamitin natin na itong sentro na ito. Ito, ilalagay natin dito. Tapos, maglalagay tayo ng vector dyan. Gagayahin lang natin yung vector. Gagawa tayo ng triangle proportionality. Then, tatama itong velocity ng slider dito. Meron na tayo ditong velocity. Then, para naman dito sa B, ay pwede tayo mag-proportion dito eh. So, from here, idugtong lang natin to yung line papunta dito sa A. So, wala yung direction pala niya. Wait. So, itong si C, pag nakuha natin, ano ba yung centros nila? Okay. So, pwedeng ito lang din siya. Itong sentro ang gagamitin natin. Then, itong si A, dadalhin natin dito. Then, magawa tayo ng yung vector uli niya. Then, gagawa lang din ulit tayo ng isa pang triangle. Yan. Then, from B, yan, papunta dito siya sa, dito pala yan. Yan. From B, pupunta yan dito. Mahirap lang i-present kapag nandito sa sa paint. Pero ganyan siya. Then dito sa D, since meron tayong B, gamitin natin itong sentro na ito. And itong si B, i-copy natin papunta dito sa part na to. Then, copy natin yung vector niya. Then from dito, gawa tayo ng triangle. Ito na si D. Yan. Gagawin lang natin yan. So, dapat perpendicular lang siya. Mahanap na natin yung ABCD. May nakapagsagot ba nito? Ay. May partial points po ba? Naka-breakdown kasi yung pointing system natin. I-share ka lang ulit.
Ba't ganun? Ano nakalagay dito? Yan. Locate all centra 6 points. Velocity 4 points. Then, pag na-drawing natin yung pag na-drawing niya yung mechanism sa mas malaki, yan, may 2 points na siya. Then yung 3 points, i-convert lang sa angular velocity. So, ipabalik lang. So, di ba yung multiply natin sa 2 pi? So, pabalik lang, i-divide natin sa 2 pi, yung ABCD. So, evaluating ko na lang din yung mga, kung may mga nagsagot. Then, ito naman yung isa. So, dito, mas simple naman siya kaysa dun sa isa. So, i-drawing natin siya, mangyayari. I-redraw lang ulit siya dito sa sunod na page. Yan, dito. Then, ito lang din. I-redraw lang siya. Gamit yung description nandito sa taas. So, meron siyang given ng mga haba. Yan. Then, given din yung kanyang KS. So, kung KS niya is 1 cm to 1 cm, meaning, kung gaano kahaba itong nakalagay dito, ganun kahaba din yung ilalagay nyo sa drawing. So, 1:1 eh. Then, pag na-drawing nyo, ang may hahanapan lang natin siya ng velocity. So, ang given sa atin na speed is link 2. Ito. Then, ma-determine natin yung velocity dito sa A. Using resolution and composition method, ma-determine natin yung velocity sa C. Then, ma-determine din natin yung velocity sa D using resolution kasi meron na tayong C. Then, meron din tayong A at B. So, makukuha natin. Tapos yung sa E, kasi si B at si D ay yan, magkakasama sila sa link. Mag-resolution and composition method lang din. Makukuha na si E. So, yan yung ating. So, mas madali ito. So, kailangan lang ma-redraw natin yung figure. Okay. So, bago tayo further announcements, meron ba kayong may questions tungkol sa midterm? Kaya pag bagsak mo sa midterm ay babagsak na sa subject. Hindi. Parang dati, nagkaroon ako ng case na 0 siya sa midterm kasi 0 walang score. Pero nakaabot siya sa removal. Hindi ko naman siya dinaya, hindi ko naman siya minagic. So, nabawi niya dun sa design project at saka sa finals. Yung design project, yung design plates natin, ang mahalaga sa akin is nagpapasa kayo. Kasi yun lang yung something na pwede ko kayong i-adjust ng grade. Parang sa akin, pag exam, kung anong meron kayo, wala na eh. Yun lang talaga, yun na yung magagawa natin. Hindi naman pwede bigyan ng consideration pagka written exam. Pero pag design plate, doon ko makikita kung sabihin natin na yung compliance sa subject kasi nagpapasa kayo. Sa design project, kailangan lang din pagtulungan nyo talaga. Kasi dito talaga nagkakaroon ng samaan ng loob. Kasi pag group work, danas ko na sa feedback din ng mga students na meron yan, hindi nakapagpasa eh. Kasi hindi sila nag-uusap magkaka-group. So, ang goal natin dito is nagpe-prepare na ako nung pang-finals para yung maging direction ng ating lecture is inclined papunta dun sa finals exam na gusto ko. Na sabihin na natin na
i-orient ko din naman ulit kayo kung paano ba mangyayari doon sa finals. Ito, nangyari, nagkabiglaan lang, kaya hindi ko din alam kung paano ba siya habulin. Yun. Then, ang isa kong titingnan dito, yung mga items na sa tingin ko ay wala sa lecture natin, pwede kong gawan siya ng adjustment, ng consideration. Then, yun lang. Hanggang doon lang yung kaya ng magagawa ko pa sa ngayon. Any question? Yes, RM. Sir, curious question lang po. Yeah. Di ba po sa exam, dalawa po kayo ang gumawa? Bakit ikaw po ang nasa signatory? Oo. Yun nga yung technicality nun eh. Supposedly, ay dalawa kami. Tinanong ko pa dun yan kay Ma'am Donna. Kasi, ang nakalagay kasi is, ang title ng isa is moderator. So, internally, we have a moderator ng exam. So, merong ibang faculty na mag-check nung kung ang exam ba is viable for giving to students. And yung isang teacher yun. Pero nangyari, hindi siya mismong moderation. Nangyari is, naging collaboration na lang. And meron pa kaming internal form na ginagamit sa faculty na doon siya nakapirma. Hindi yung dito sa mismo sa exam. Which is, inapproban din naman ni Ma'am Donna. Thank you po. Okay. Dito kasi sa machine elements, it's a prerequisite subject for machine design, which is I think, hindi lang yan. Meron pa yatang isa pang subject. Pero syempre, kailangan may pasa natin to. And sa track record naman namin na mostly lang sa first sem na bumabagsak sa akin is yung mga hindi lang nagpapasa ng design plate. And yes, nagkaka-removable exam. And kailangan ipakita nyo lang na gumawa talaga kayo ng design project. Siyempre, sa final exam, makaka-apekto din. I'm just telling you na huwag nyo isipin na babagsak na kayo kung mababa kayo sa midterm exam. Okay. So anyway, isang oras na agad yan. Punta lang tayo sa design project guidelines. Then, pagka nagawa ko na to, ay tapos na tayo ngayong araw. In-edit ko lang yung title. Ngayon is October 26. '24, '25. Mag-isip pa kayo ng tanong about sa midterm. Wala na mo magagawa. Wala. Awan. Okay. So, makinig kayo dito sa part na to. Pwede niya pa rin naman itanong to, i-chat niya lang ako, pero sa Google Chat, huwag niyo akong may message sa Messenger. Para lang, kasi naghahalo eh. Madami kasing nagme-message sa akin sa Messenger. So dito, ito yung ating
guidelines for design project. So sadya siyang dinidiscuss after ng midterm. Kasi supposedly yung gagawin nyo dito is yung application na natutunan nyo during the SEM. So kaya wala pa naman kayo natututunan nung simula ng SEM. Kaya ngayon pa lang siya. So ang gagawin natin, we will make a design for a mechanism na ma-apply natin yung natutunan sa machine elements. Dito kasi sa second half natin, meron tayong topics na cam, meron tayong topics na gear, at saka mga belt, may chain. Yung design niya, pwede namang i-include yon. Siyempre, kasama din yun. Pero yung ating mga ginawang computation sa velocity analysis tsaka sa mobility, kailangan dun magsimula eh. So anyway, magagawa lang tayo ng simple mechanism. We will make a simple mechanism that we can show or demonstrate what we have learned in machine elements. And I have given here sample topics that you may use. And kayo sa section niya is 6 groups. And pwede kayo magkapareho ng topic. Pero siyempre yung design is must be different. This is a sample of what you may use as a topic, but you can still make your own. Okay. You can make your own mechanism with relation to our studies if you wish to not choose from the 10 listed titles. So we have make a bullet type CCTV camera oscillate from left to right. So dito, what I mean is you will make a mechanism that you will attach to a CCTV camera. So you can make it oscillate left and right. So it's moving. Diba usually yung mga CCTV naman nakafix lang sa isang point. Yeah. So what mechanism can you use to make that? Or a mechanism that can erase what is written on a 2 meter by 2 meter whiteboard. So how can you make a mechanism that can erase things at the whiteboard? A mechanism that can plant seeds while moving, compress materials that is fed on a regular period, open close a hinge type door, or open and close a sliding door. So what mechanism you will use? So lift a car for under chassis inspection, flatten a dough for making pizza, cut vegetables or meat, throw balls into a basketball ring. So these are just samples. You can use or you can make your own. Again, you must demonstrate what you have learned using the from the topics we had at machine elements. So doon pa lang sa position analysis, sa velocity analysis, sa mobility. So sa kailangan kung halimbawa mag-velocity analysis, lahat ng methods i-gagamitin natin para ma-check natin na tama siya. So we will make you will make a prototype using a CAD software. Wala tayong physical prototype. So I would require a demonstration video of your design. Kung wala tayong mismong yung hard o tangible na mechanism is something na SolidWorks lang. Then you can also use AutoCAD. Siyempre doon sa mga 2D drawings. Pero doon sa ating presentation, kailangan may simulation ng mechanism. And dun sa ating actual manuscript, ito yung guidelines natin. We have chapter 1 to 5 with appendices. And yung submission natin is PDF only. I don't want hard copy or printouts kasi makalat. Nabibigatan lang din ako dyan eh. So, hard copy, magagawa din kayo ng PowerPoint or slideshow presentation. So, you can use Canva or PowerPoint during hindi naman siya actually defense eh. During the presentation. So our presentation is scheduled 1 week before finals. So that is December 7. So again,
So that's that. Then the format of the manuscript. Again, we have preliminary pages. This is standard naman. We have prompt, acknowledgement, table of contents, list of tables, list of figures. So make use of Google kasi mas madali mag-collaborate sa Google's ang tawag doon? Sa Google Sheets for Excel. Then pages ba yung sa Word? Ano ba yung equivalent niya? Google Docs. Then Google Meet. Yan, syempre. Then chapter 1. Again, this is all narrative lang. Kamukha lang din naman to ng PS1 or ng RM. I think may RM naman kayo ngayon. Then design literature. Pag sinabi natin yung literature, ito yung ano yung topics na inaral natin na related doon sa mechanism nyo. So if you will be using a design mechanism for the CCTV oscillation, you will make use of, sabihin nyo, ano yung librong pinagbasihan nyo ng pag-design ng mechanism. Pwede naman gamitin yung libro, yung nasa lecture natin. Nakalagay naman doon kung anong librong ginamit ko doon na sa lecture. Then you will also research things about CCTV. So dito natin siya ilalagay. Then design methodology. So how do we come up with the design? Ano yung mga parts na kailangan natin dyan? Then sa prototype, dito is, siyempre wala naman tayong actual device. Ito yung mahirap na part kasi hindi natin makikita yung effectivity niya. Pero let's just imagine na gumagana yung mechanism niyo and how it works. Then, chapter 5, what is the conclusion and recommendation? Ang conclusion is the answer to your chapter 1. So, chapter 1, we have objectives of the project. The objective is to, lagi naman magsisimula yan sa, to design a mechanism that, ganito, ganon. Then, sa conclusion, sasabihin natin, we have achieved the objective of the project na kung ano yung na-achieve niya. Then, ang recommendation is, ito naman yung sagot din to sa chapter 1, which is the significance and limitation of the project. So, if halimbawa, ang ma-decidean niya is, yung mechanism na nagpa-plant ng seeds, kailangan specific. Sabihin natin, it is planting kalabasa seeds. So, ang limitation niya is for kalabasa seeds lang. And ang recommendation natin doon, pwede mangyari, i-modify yung design para makapag-accommodate siya ng ibang type ng seed. Pwedeng recommendation, lagyan natin siya ng machine or ng motors to automate it. So, anything na hindi natin ginawa para ma-improve yung mechanism is sa recommendation natin siya ilalagay. Then, appendices. Ngayon, paano ba siya para magkaroon kayo ng sample ideas, paano ba ito binuo? I think sa library, yung mga old thesis. Ganito din naman yung pagkakapresent niya chapter 1 to 5. So, you can pattern your manuscript based on the old theses dun sa library. Kahit nga yung akin actually, yung meron akong student dati na naghanap ng tungkol sa isang project nila. Tapos nakita nila yung manuscript ko sa library. So, nagamit nilang reference. So, that's 2012 pa. So, nakatago pa rin yan. So, i-upload ko ito sa classroom ngayon para mapagmuni-munihan nyo. And the first step is kailangan mag-meet na kayo as a group and ma-discuss nyo ano ba yung topic na gusto nyong gawin. Yun muna ang mahalaga. Okay? So,
dun lang tayo magtapos today. Tomorrow is formal class na tayo. So, I know meron pa rin sa atin affected by the typhoon. Pero kasi kung di tayo magtutuloy ng class, lahat kasi may iwan eh. And sa atin naman, sinishare ko naman lagi yung lectures sa ating classroom. Kaya supposedly ay may mababalikan naman lecture. Okay, so yun lang. Any kwento or reaction sa session natin ngayon? Okay, kung wala na is see you tomorrow and keep safe. Yun lang. Online muna ulit tayo. Yes, Hans. Anong pindot lang po, sir. Salamat po. Wala ka naman po. Sige po. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you.